Sa tahimik na baryo ng San Isidro, kung saan ang bawat paglubog ng araw ay naghahatid ng kapayapaan at ang bawat pagsikat ng buwan ay saksi sa mga lihim. Naninirahan si Patricia. Si Patricia ay kilala sa kanyang mahinahong pag-uugali at sa kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang asawang si David. Sila ay magkasama sa loob ng 5 taon at sa mga taong iyon, ang kanilang pagmamahalan ay tila matibay na pundasyon na hindi matitinag ng kahit anong unos. Subalit sa mga nagdaang buwan, isang kakaibang pagbabago ang napansin ni Patricia sa kilos ng kanyang asawa. Tuwing lumalalim ang gabi, tila may nagbabago kay David. Siya ay nagiging tahimik, malayo ang tingin. At kung minsan ay nagdadahilan para umalis, ang mga dating nakagawi ang pagyakap at mga halik bago matulog ay unti-unting napalitan ng malalamig na distansya. "Saan ka pupunta, mahal?" Tanong ni Patricia isang gabi habang nakikita niyang nagbibihis si David. Ang mga matay nakatuon sa bintana. Nagulat si David sa tanong, tila biglang naputol sa kanyang pag-iisip. Wala naman, Patricia. May kaibigan lang akong kailangan puntahan. Medyo may problema daw kasi." Ang boses niya ay mabilis at tila nagmamadali. "Pero gabi na, David ah. Madilim na sa labas." Pilit niyang ipinapahiwatig ang kanyang pag-aalala. "Huwag ka mag-alala. Uuwi rin ako kaagad. Mag-iingat ka." Mabilis niyang sagot at bago pa man makasagot si Patricia, nakalabas na si David ng bahay. Dala ang kanyang motorsiklo. Mula noon, madalas na nangyayari ang ganito. Tuwing gabi, mayroon siyang dahilan para umalis. Minsan daw ay trabaho na kailangan tapusin. Minsan naman ay may emergency sa pamilya ng kaibigan. Gabi-gabi, nananatiling mag-isa si Patricia. Ang puso'y may bumubulong na hindi magandang pakiramdam. Isang gabi pagkatapos ng isa na namang madali ang pag-alis ni David, hindi na napigilan ni Patricia ang sarili. Ang pagtataka ay nabahira na ng kirot at ng pagdududa. Hinubad niya ang kanyang bestidang pantulog. Nagsuot ng simpleng pantalon at t-shirt at kinuha ang susi ng kanilang pangalawang motorsiklo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang tanging alam niya ay kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pinatakbo niya ang motorsiklo, dahan-dahan na parang multo sa gitna ng kadiliman. Ang mga kalsada ng San Isidro ay tila pamilyar sa kanyang mga mata. Ngunit sa gabing yon, tila may kababalaghan na bumabalot sa bawat sulok. Sinundan niya ang direksyon kung saan madalas pumunta si David. Sa paglipas ng mga minuto, napansin ni Patricia na papalayo na sila sa pamilyar na mga lugar. Papunta na sila sa kabilang bayan, sa isang lugar na hindi nila masyadong kabisado. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadalas. Bawat pagaspas ng dahon ay tila mga bulong na naghahatid ng babala. Natigilan siya nang makita niya ang pamilyar na motorsiklo ni David na nakaparada sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang tahimik na kalsada. Ang ilaw mula sa bintana ay nagbibigay liwanag sa isang eksenang hindi niya inaasahan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat takbang ay parang nagpapabagsak ng malaking bato sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Sa loob ng bahay, kasama si David, ay isang babae at 2 maliit na bata na tila nakagapos sa kanyang kandungan. Nagtatawanan sila, naglalaro, at ang mga kilos ni David ay tila hindi sa isang bisita.
kundi sa isang taong kabilang doon. May mga larawan sa dingding, mga larawan ni David kasama ang babae at ang mga bata na tila ebidensya ng isang tunay na buhay na matagal nang itinatago. David, sino sila? Hindi niya napigilan ng sariling ibigkas ang mga salita. Ang boses ay nanginginig dahil sa sakit at pagkabigla. Napalingon si David. Ang kanyang mukha ay nanigas sa pagkakita kay Patricia. Ang babae, ang mga bata ay natakot. Tila nagulat din sa biglaang paglitaw ni Patricia. Patricia, anong ginagawa mo dito? Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ngunit mas nangibabaw ang takot. Anong ginagawa ko dito? Ikaw ang dapat kong tanungin. David, sino ang mga to? Sino ang mga batang to? Lumapit si Patricia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na nagbabadyang pumilipit. Sila ang pamilya ko, Patricia. Mahinang sagot ni David. Tila hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pamilya mo? At ano ako, David? Hangin? O isang malaking kasinungalingan? Nanginginig na tumawa si Patricia. Isang tawa na puno ng kapaitan. 5 taon, David. 5 taon tayong magkasama. At habang ako ay naghihintay dito sa San Isidro, mayroon ka palang ibang pamilya sa kabilang bayan. Ang babae sa loob ay tahimik na nakatingin kay Patricia. Ang kanyang muka ay puno ng pagkaawa at pag-unawa. Ang mga bata naman ay nagtatago sa likuran ng kanilang ina. Tila alam nilang may hindi isang magandang nangyayari. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, Patricia. Patuloy ni David. Ang boses ay nauutal. Nung una, akala ko, lilipas din to pero mahal ko sila. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Patricia. Ang malalim na sakit ay unti-unting nagiging galit. Ang galit na nakatago sa loob ng mahabang panahon, ngayon ay nagbubulwak. Mahal mo sila? At ako? Ano ako? Isang tanga na naghihintay sa hangin? Naglakad papalapit si Patricia sa babae. Nakita niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Ikaw ba ang tinatawag niyang tunay niyang mahal? Habang ako ay tila isang laruan na naiwan lang? Yumuko ang babae. Mahal na pamilya. Hindi ko alam na mayroon na pala kayong kasal. Niligawan niya ako bago ko siya makilala sa pagiging lalaki na may pangalan. Sinabi niya sa akin na wala siyang karelasyon noon. Napatingin si Patricia kay David na parang hindi alam kung saan lulugar. Ang kanyang mga argumento ay tila wala ng saysay. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang imahinasyon. Kaya pala tuwing lumalalim ang gabi, doon ka pumupunta. Mahinang sabi ni Patricia. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Doon ka naghahanap ng pagmamahal na hindi mo pala maibigay sa akin. Natahimik ang paligid. Tanging ang mga kuliglig na lang ang maririnig. Nagkatinginan sina Patricia at David. At sa mga mata ng lalaki, nakita ni Patricia ang pagsisi. Ngunit mas nakita niya ang katotohanan na hindi na ito mababago. Tapos na, David. Sabi ni Patricia. Ang boses ay tila naglalaho na. Tapos na ang lahat. Umalis si Patricia. Hindi na niya tinapos ang usapan. Pinatakbo niya ang kanyang motorsiklo pabalik sa kanilang bahay sa San Isidro. Ang bawat pag-arangkada ay tila pagtakas sa isang bangungot. Pagdating niya sa bahay, agad niyang kinuha ang kanyang mga mahalagang gamit. Ang mga larawan nila ni David na puno ng pagmamahal noon at ang mga alaala na tila ngayon ay may lason na. Sumulat siya ng liham. Hindi ito puno ng galit o pakiusap, kundi isang mahabang tula na isinasalaysay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paghihintay,
at ang masakit na katotohanan na kanyang natuklasan. Isinama niya ang mga larawan at ang kanilang wedding ring. Iniwan niya ito sa ibabaw ng mesa, kung saan sigurado siyang makikita ito ni David. Sa sumunod na mga araw, tila naglaho si David. Walang tawag, walang text. Nalaman ni Patricia sa mga usap-usapan sa baryo na tila lumipat na daw si David sa kabilang bayan, kasama ang kanyang tunay na pamilya. Sa simula, ang sakit ay halos hindi na niya kayanin. Ang bawat pagdilat niya sa umaga ay tila pagbabalik sa simula ng kanyang kalungkutan. Ngunit paglipas ng panahon, isang kakaibang lakas ang unti-unting pumasok sa kanyang puso. Naisip niya ang mga bata, ang babae na nagtatago sa likod ng kanyang asawa. Naisip niya ang kanilang kahinaan at ang katotohanan na hindi siya ang tanging biktima. Nagdesisyon si Patricia na hindi niya hahayaang manatiling bulag ang iba. Sa kanyang liham, naglagay siya ng ilang impormasyon tungkol sa kanyang kasal at ang ilang salita tungkol sa kanyang nalaman. Hindi niya binanggit ang pangalan ng babae o ang mga bata. Ngunit ang kanyang kwento ay sapat na para ipaalam sa ibang katotohanan. Nakatanggap siya ng magkakaibang reaksyon. May mga bumatikos sa kanyang desisyon na magpakalayo-layo. Ngunit mas marami ang humanga sa kanyang katapangan. Ang ilan sa mga dating kaibigan ni David na alam ang kanyang lihim ay nagbigay pa rin ng kanilang patotoo. Ang pinakamatamis na paghihiganti para kay Patricia ay hindi ang paggapos o ang pagpapakalat ng masasamang balita. Ito ay ang pagpapakita ng katotohanan sa paraang hindi kailanman magiging masaya ang isang taong gumawa ng kasinungalingan. Naramdaman niya na sa pamamagitan ng kanyang kwento, hindi lang siya ang nabigyan ng kapayapaan, kundi pati na rin ang iba pang mga tao na maaaring nasa sitwasyon na tulad niya. Lumipas ang mga buwan, ang sakit ni Patricia ay unti-unting nagiging alaala. Isang aral na nagpapatibay sa kanya. Ang kanyang simula ay tila malungkot na kabanata, ngunit ang kanyang pagtatapos ay naging isang bagong simula. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, nakita niya ang isang dating kaibigan ni David. Patricia, tawag nito. Ang boses ay may pagtataka. Narinig ko ang nangyari. Nabalitaan ko rin na naghiwalay na kayo ni David. Tumango si Patricia. Oo, matagal na rin yun. Nakakaawa ka naman talaga, sabi ng kaibigan. Pero alam mo ba, nabubulok na daw si David ngayon doon sa kabilang bayan. Nalaman daw ng kinakasama niya ang tungkol sa ibang babae. At ang mga anak niya, hindi raw niya alam kung kanino sila. Magulo daw ang buhay nila ngayon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Patricia. Hindi ito ngiti ng tagumpay, kundi ng kalinawan. Hindi niya kailangang makita ang paghihirap ni David para malaman na ang kasinungalingan ay laging may kapalit. Hindi ko na yun problema, mahinang sabi ni Patricia. Ang importante, alam ko ng katotohanan at nakahanap na ako ng kapayapaan sa sarili ko. Sa paglipas ng mga taon, si Patricia ay naging isang malakas na babae. Naging inspirasyon siya sa maraming kababaihan sa kanilang baryo. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa lahat na ang pagmamahal ay dapat ay may katapatan at ang kasinungalingan, gaano man ito katagal, itinatago ay laging nahahayag. Isang araw, habang may nagaganap na pista sa San Isidro, nakita ni Patricia ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Tila pamilyar ang muka, ngunit hindi niya matiyak kung sino ito. Nang papalapit ang matanda, nakita niya ang kanyang mga mata. Tila may tinatagong lungkot at pagsisisi ang matandang ito. Patricia,
Tawag ng matandang lalaki. Ang boses ay puno ng pagod at kalungkutan. Ngayon, nakilala na niya. Siya si David. Ang dating David na puno ng buhay at pagmamahal. Ngayon ay tila isang anino na lang ng kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay pinaglagusan ng panahon at problema. David, mahinang sabi ni Patricia. Ang puso niya ay hindi na nagluluksa, kundi nakaramdam ng kaunting awa. Ngumiti si David, isang paos ng ngiti. Patricia, ang ganda mo pa rin. Ikaw din, David, sagot ni Patricia. Nagkatinginan sila ng matagal. Hindi na doon ang dating pagmamahal o ang dating galit. Nandoon na lang ang pagtanggap sa nakaraan. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad, Patricia, sabi ni David. Hindi ko alam kung sasapat na ba ang buong buhay ko para masabayan ang mga kasalanan ko. Nginitian siya ni Patricia. Ang nakaraan ay nakaraan na, David. Ang importante, nandito ka na ngayon. Nandito na ako. Naglakad palayo si Patricia. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay nakataas. Sa likuran niya, naiwan si David na nakatingin sa kanya nang may paghanga at labis na pagsisisi. Ang kanyang paghihiganti ay hindi sa pamamagitan ng pagwasak, kundi sa pamamagitan ng pagkalimot at pagiging masaya. At para kay Patricia, yun na ang pinakamagandang pagtatapos na maaari niyang makuha. Natagpuan niya ang kanyang sarili at sa pagkawala ng isang kasinungalingan, natagpuan niya ang kanyang tunay na ikaliligtas. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.